Blue Ribbon Committee ay nagmula sa mga tradisyong kanluranin, partikular sa Estados Unidos at United Kingdom. Sa mga lugar na ito, ang Blue Ribbon ay tumutukoy sa mga lupon na binubuo ng mga namumukod-tanging individual o mga eksperto sa kani-kanilang larangan na ang atas ay ang mag-imbestiga sa mga sensitibo o kontrobersyal na issue. Sumisimbolo ang Blue Ribbon sa kahusayan at mataas na karangalan, katulad na mga asul na lasong iginagawad sa mga nananalo o nangunguna sa iba't ibang kompetisyon. Sa simpleng salita, kapag nabigyan ka ng Blue Ribbon, ikaw ang pinakamahusay. Sa konteksto ng pamahalaan at lehislatura, ang isang Blue Ribbon Committee ay inaasahang magsasagawa ng masusi, patas at kadalasay high-profile na mga investigasyon, lalo na kung may kinalaman sa tiwala ng publiko at pananagutan sa pamahalaan. Inaasahang binubuo ang naturang komite ng pinakamahuhusay at katiwa-tiwalang mga individual. Sa Pilipinas, ang Senate Blue Ribbon Committee ay kilala rin sa formal na katawagan na Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. May kapangyarihan itong mag-imbestiga ng mga alegasyon ng korupsyon, maling paggamit ng pondo ng bayan, at katiwalian ng mga opisyal at ahensya ng gobyerno. Nakaugat ang mandato nito sa tungkuling konstitusyonal ng Senado na bantayan at papanagutin ang ehekutibong sangay ng pamahalaan. Hindi ito korte, hindi ito nagpapataw ng parusa, pero ang kanilang mga rekomendasyon ay maaaring magbunga ng mga kaso, reforma o bagong batas. Sa mga nagdaang panahon, naging sentro ang Senate Blue Ribbon Committee sa paglalantad ng ilan sa pinakamalalaki at pinakakontrobersyal na kaso ng katiwalaan sa bansa. Ilan sa mga ito ang fertilizer fund scam noong 2004 na tumalakay sa umano'y paggamit ng pondo para sa mga magsasaka sa kampanya para sa eleksyon. Ang Hello Garci scandal noong 2005 na may kinalaman sa alegasyon ng dayaan sa halalan noong 2004 na kinasasangkutan ng mga mataas na opisyal kabilang si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang ZTE-NBN deal noong 2007, ang umano'y maanumalyang kontrata sa pagitan ng Pilipinas at ZTE Corporation ng China para sa isang broadband project. Ang PDEF scam o pork barrel scam noong 2013 na nakasentro sa maling paggamit ng discretionary funds ng mga mambabatas na napunta sa mga peking NGO bilang bahagi ng isang kickback scheme. At ang Pharmaly scandal noong 2021 tungkol sa pagbibigay ng mga bilyon-bilyong pisong halaga ng kontrata para sa mga supply na kailangan para sa pagharap sa COVID-19 pandemic sa isang maliit na kumpanya. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay mahalagang bahagi ng check and balance sa pamahalaan. Sa panahon ng pagkawala ng tiwala sa pamahalaan, ang Blue Ribbon Committee ay paalaala na ang pamumuno ay may kaukulang transparency, accountability at rule of law.